Mainit ang araw, at sa kanto ng San Rafael, rinig ang kalansing ng mga bakal at lagitik ng makina sa Ortega Auto Works, isa sa pinakamalaking talyer sa bayan. Sa loob, nakatayo si Luis Ortega, nakapolo, may suot na mamahaling relo, habang nakatukod ang kamay sa bewang at sumisigaw sa kanyang mga tauhan. "Boyet, ilang beses ko bang sasabihin? Huwag mong ilalagay ang gasket ng baliktad. Puro palpak." Bulyaw ni Luis. Napatigil si Boyet, pawisan at nanginginig. "Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya." "Walang hindi sinasadya. Kung hindi ka marunong, umalis ka na lang." Tahimik ang paligid. Walang gustong magsalita. Ang mga tauhan, gaya ni Mang Poldo, ay sanay na sa ganitong eksena. Siya ang pinakamatagal na mekaniko roon. 3 dekada na. Ngunit kahit siya ay hindi ligtas sa mura at sigaw ni Luis. "Sir, baka pwedeng bigyan natin ng pagkakataon si Boyet," mahinaong sabi ni Mang Poldo. "Bago lang po kasi siya." Napalingon si Luis. Malamig ang tingin. "Mang Poldo, kung gusto mo, sabay na lang kayong umalis. Hindi ko kailangan ng mga mahihinang loob dito." Napayuko si Mang Poldo. Tahimik siyang bumalik sa trabaho, habang si Boyet ay pigil ang luha. Pag-uwi ni Luis, sinalubong siya ng asawang si Tess. "Luis, bakit lagi kang galit? Lagi kang may reklamo sa mga tao mo." "Kung hindi ako magiging mahigpit, Tess, lulod sa gutom ang negosyo. Yung mga taong yan, kailangang utusan ng mga yan. Kung mabait ka, aabusuin ka lang nila." Napailing si Tess. "Pero hindi mo kailangang maging malupit para magtagumpay." "Wala kang alam sa negosyo," sagot ni Luis, sabay lagok ng kape. Sa gilid ng kusina, naroon si Gloria, ang kanilang kasambahay. Tahimik na nakikinig. Madalas niyang makita kung paanong magalit si Luis kahit sa maliit na bagay. Sa isip niya, "Hindi tumatagal ang ganyang asal. Kapag binalikan ng langit yan, baka hindi niya kayanin." Kinabukasan, balik trabaho na naman sa talyer. Maaga pa lang, ay nagrereklamo na itong si Luis sa dumi, sa ingay, at pati na rin sa init. Wala siyang ibang alam kung hindi ang sumigaw at mag-utos. Ngunit sa likod ng kanyang sigaw, tahimik ang mga mata ng kanyang mga trabahador. May halong pagod, takot at sama ng loob. Ang talyer ay puno ng tunog ng makina. Pero sa ilalim ng mga iyon, may tunog ng mga pusong unti-unting nasasaktan. Umaga pa lamang, halatang balisa si Mang Poldo. May hawak siyang maliit na sobre at nanginginig ang kamay habang papunta sa opisina ni Luis. "Sir Luis?" Mahinaon niyang bati. "Pasensya na po ha. Baka pwedeng makapag-advance man lang kahit kalahati lang ng sweldo ko ho. May sakit po kasi yung anak kong si Rica. Kailangan daw pong may confine." Hindi kaagad tumingin si Luis. Abala ito sa kanyang cellphone. "Advance? Di pwede no. Hindi ako bangko no." "Sir, ilang taon na po akong tapat sa inyo. Hindi pa po ako uma-absent. Kahit ako'y nilalagnat ay pumapasok pa rin po ako. Kahit kalahati lang po sana sir, ibabalik ko na lang rin po kaagad." Tumayo si Luis. Nakakunot ang noo. "Mang Poldo, hindi ko problema yung anak mo no. Kung kulang ang kita mo, dahil yun sa'yo. Kasalanan mo yan. Hindi ko trabahong mag-abono ng personal mong buhay, no?" Napayuko si Mang Poldo. Halos hindi makatingin. "Sige po, sir. Pasensya na po kayo." Paglabas niya, nakita niyang nakatanaw sina Boyet at Raul. Pilit na tinatago ang awa. Sa sulok, naroon si Aling Gloria na nagdadala ng merienda. Napatigil. Nakita niyang halos manghina si Mang Poldo habang nakatingin sa sahig. Nagabihan,
Habang kumakain, sinabi ni Tess, "Luis, si Mang Poldo lumapit daw sa'yo ah. May sakit daw yung anak niya." "Alam ko, pero wala akong panahon para sa drama no. Kung tutulungan ko lahat ng may sakit, ay malulugi ako." "Hindi mo naman kailangang tulungan ng lahat. Kahit siya lang. 3 dekada mo na siyang kasama sa trabaho." "Hindi ako nagpapalimos no, Tess. Kaya nga ako umasenso sa buhay dahil hindi ako nagpapadala sa awa." "Pero minsan, Luis, kailangan mo ring magpakatao." Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo at iniwan ang hapag. Ilang araw ang lumipas. Pumanaw ang anak ni Mang Poldo. Wala man lamang dumating na pakikiramay mula kay Luis. Nang mabalitaan niyon, tahimik lang ang mga mekaniko, pero ramdam ang galit sa kanila. Pag-uwi ni Mang Poldo mula sa libing, hindi na siya bumalik kaagad sa trabaho. Ang dating sigasig sa kanyang mga mata, napalitan ng lungkot. Habang siya'y nakaupo sa harap ng bahay, sabi niya sa asawa, "Mabigat man sa loob, darating rin ang araw na mararamdaman ni Luis kung gaano kasakit mawalan. Maaaring hindi lang pera." Lumipas ang ilang linggo. Isang umaga, lumapit si Boyet sa opisina ni Luis. "Sir, baka po pwedeng magpaalam ako bukas. Birthday po kasi ng anak ko eh. Uuwi lang po ako sa probinsya. Kahit isang araw lang po sana." "Ano to? Bakasyon? May kontrata ka ha? Hindi ka pwedeng umabsent ng walang pahintulot." "Sir, kahit isang araw lang po. Matagal na po kasi akong nangako sa anak ko." Umirap si Luis. "Hindi pwede. Kung aalis ka, ay huwag ka nang babalik." Tahimik si Boyet. Kita sa mukha niya ang pagkalito. Ngunit sa bandang huli, pinili niyang umuwi. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang anak kaysa sa galit ng kanyang amo. Pagbalik niya makalipas ang 2 araw, sinalubong siya ng malamig na boses ni Luis. "Anong sabi ko? Di ba sabi ko kapag umalis ka, ay tanggal ka na? Eh di tanggal ka na. Wala ka ng trabaho ngayon." "Sir, maawa naman po kayo. Wala po kaming makakain kung mawawalan po ako ng trabaho." "Hindi ko na problema yan. Dapat inisip mo yan bago ka umabsent." Tahimik ang buong talyer. Si Mang Poldo ay napayuko. Habang si Gloria naman na may dalang tubig ay halos maiyak sa nasaksihan. Bago umalis, bumulong itong si Boyet. "Darating din ang araw, sir. Mararanasan mo rin kung gaano kasakit mawalan." Ngumisi lang si Luis. "Kung karma ang pag-uusapan, matagal na akong pinagpala no. Hindi ako tinatablan ng ganyan." Umalis si Boyet na may mabigat na puso. Sa labas, naglakad siya pauwi. Bitbit ang kahon ng gamit. Iniisip kung papaanong sasabihin sa anak na wala siyang trabaho. Kinagabihan, tinanong ni Tess ang asawa, "Hindi mo man lang ba siya pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon?" "Hindi ako nagpapatawad sa mga matitigas ng ulo." Tahimik si Tess. Hindi na siya umimik. Ngunit sa loob niya, unti-unting napupuno ng takot na baka isang araw ay singilin si Luis ng tadhana sa lahat ng inapi niya. Lumipas ang ilang buwan matapos masibak si Boyet. Unti-unting napansin ni Luis na parang may kakaiba sa takbo ng kanyang negosyo. Dati, maingay palagi ang talyer sa dami ng customer. Pero ngayon, may mga araw na halos walang pumapasok. "Nasaan na yung mga regular nating kliyente?" tanong niya kay Raul. "Sir, lumipat daw po sila sa bagong bukas na talyer ni Mang Rolly. Yung dati niyong kaibigan." Nang marinig iyon, biglang nag-init ang ulo ni Luis. "Ano? Yung Rolly na yan? Walang alam sa negosyo yan. Pabalik din dito yung mga kliyente ko." Ngunit hindi yun nangyari. Sa halip, ay dumami ang reklamo sa kanya. May nag-post pa nga sa social media. "Iwasan nyo na ang Ortega Auto Works. Bastos at mapangmata ang may-ari at sablay pa ang serbisyo nila." Kalat na ito sa buong bayan
Ang dating pinagkakatiwalaang talyer, ngayon ay pinagtatawanan na lamang at iniiwasan. "Sir, may reklamo po sa makina ng kotse ni Mr. Santos," sabi ng isang sekretary. "Ano na naman yan? Hindi ako nagkakamali, no? Palpak lang siguro yung driver," sagot ni Luis. Ngunit nang bumalik ang kotse, tumirik pa ito sa kalsada. Galit na galit si Mr. Santos at hindi na bumalik kailanman. Isa-isa ring nagbitiwan ang mga trabahador. Pagod na sa kanyang mura at sigaw. Ang dating maingay na talyer, ngayon tahimik habang naglilinis. Lumapit si Mang Poldo sa kanya. "Sir, baka pwede na akong magpaalam. 3 dekada na rin naman na po ako rito. Susubukan ko lang po sa ibang shop." "Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Mas makakagaan pa sa gastos," sagot ni Luis. Tahimik lang si Mang Poldo. Bago umalis, nagsalita ito. "Sir, hindi ko po kayo gustong saktan. Pero tandaan nyo, mas masakit kapag ang puso ang nagikipit, hindi ang bulsa." Pag-alis ni Mang Poldo, tila may kung anong bigat ang pumalot sa dibdib ni Luis. Ngunit pinili niyang ipagkibit-balikat. "Bahala sila. Hindi nila ako kailangang kaawaan. Hindi sila kawalan sa akin." Nang gabing iyon, kinausap siya ni Tess. "Luis, baka naman panahon na para magbago ka. Hindi mo na ba napapansin? Lahat sila umalis na." Sumigaw si Luis. "Hindi akong may problema, no? Sila ang may problema. Mga walang utang na loob." Tahimik lang si Tess. Sa gilid ay naroon si Aling Gloria. Tahimik na nagwawalis. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang awa. "Sir Luis," bulong niya sa sarili. "Ang langit, marunong maningil. Hindi mo lang alam kung kailan." Lumipas ang mga linggo. Unti-unti nang nalugi ang Ortega Auto Works. Ang dating puno ng saya, ngayon ay bakanteng bakura na lamang. Isa-isa nang binenta ni Luis ang mga gamit. Mula sa mga lift compressor hanggang sa mga kagamitan ng mekaniko. "Sir, wala po tayong piyesa para sa mga kotse," sabi ng natitirang trabahador. "Eh di bumili ka," singal ni Luis. "Wala na po tayong credit supply eh. Ayaw na pong magpadala." Napatigil si Luis. Noon lang niya naramdaman ang takot. Yung uri ng takot na hindi kayang takpan ng kayabangan. Isang gabi, dumating si Tess na may hawak na sobre. "Luis, ito na lang ang natitirang ipon natin. Kung hindi ka magbabago, pati bahay natin ay mawawala." "Anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa mga trabahador kong traidor?" "Hindi mo kailangang magmakaawa. Humingi ka lang sana ng tawad sa kanila." Ngunit hindi niya yon ginawa. Ilang araw matapos iyon, dumating ang huling dagok. Nasunog ang makina ng isang kotseng pinapaayos sa kanila. Kumalat kaagad ito sa social media. "Sinunog ng Ortega Works ang sasakyan ko." Nag-viral ito at tuluyang nawala ang tiwala ng mga tao sa kanila. "Sir Luis, may pulis po sa labas," sabi ni Aling Gloria habang nanginginig. "May dala raw pong notice. Isasara na raw po yung talyer." Bumagsak ang katawan ni Luis sa upuan. Wala siyang masabi. Nang lumabas siya, nakita niyang tinatanggal na ng mga trabahador ng munisipyo ang karatula. Ortega Works. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kabigat ang katahimikan ng lugar na minsan ay puno ng sigaw niya. Wala ng mga trabahador, wala ng ingay, at wala ng buhay. Sa paglalakad pa uwi, dadaanan niya ang talyer ni Mang Rolly. Maaliwalas, masigla, at puno ng kliyente. Sa loob, nakita niya si Mang Poldo, abala sa trabaho. Ngumiti pa sa kanya kahit halatang nagulat. Ngumiti rin naman siya rito ng pilit. Pero sa loob ay merong humahapding hiya.
Pagdating sa bahay, binati siya ni Gloria. Sir, may kumakatok. Yung nagdi-deliver po ng notice. Notice of closure daw po. Napatulala si Luis. Niyakap siya ni Tess. Ngunit ang dating matigas na lalaki, bigla na lamang napaiyak. Sa unang pagkakataon, naunawaan na niya kung gaano kalamig ang mundo kapag wala nang rumerespeto sa'yo at kapag parang wala kang makakapitan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula si Luis na maghanap ng trabaho bilang mekaniko. Ngunit saan man siya pumunta, laging pareho lamang ang sagot. Pasensya na Sir Luis ha, wala kaming bakante. O kung minsan naman, kayo pala yung dating mayabang na may-ari ng Ortega Auto Works. Pasensya na, pero baka magkagulo lang dito eh. Sa bawat pintong isinara para sa kanya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng karma. Wala na siyang sasakyan. Wala na rin siyang pera. Ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang hiya at ang mga alaalang puno ng kayabangan. Isang hapon, habang naglalakad pauwi, nadaanan niya ang isang karinderya. Sa loob, nakita niya si Mang Poldo, kumakain. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil si Mang Poldo at tumayo. Sir Luis, mahinaong bati nito. Mang Poldo, sagot naman ni Luis, halos hindi makatingin. Umupo si Mang Poldo at itinulak ang plato. Kumain ka muna. Wala akong galit sa'yo. Matagal ko nang pinatawad yung mga nangyari. Napatitig si Luis sa kanya. Hindi makapagsalita. Mang Poldo, patawarin mo ko. Noon masyado akong bulag sa pera. Hindi ko naisip na tao rin kayo. Ngumiti si Mang Poldo. Ang mahalaga natuto ka. Alam mo sir, hindi masama ang magtagumpay. Pero kapag nakalimot ka kung saan ka galing, yan ang simula ng pagbagsak. Napayuko si Luis. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa pagsisisi. Mula noon, tumulong si Mang Poldo kay Luis na makapasok sa talyer ni Mang Rolly bilang ordinaryong mekaniko. Kung tatanggapin mo Luis, may pwesto ka sa akin, sabi ni Rolly. Pero dito, walang sigawan. Respeto ang puhunan. Tumango si Luis. Naintindihan ko. Maraming salamat ha. Araw-araw, tahimik siyang nagtatrabaho. Walang reklamo. Walang yabang. Kapag nagkakamali, humingi ng paumanhin. Unti-unti nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na bilang amo, kung hindi bilang tao. Sa tuwing naiisip niya ang nakaraan, sumasakit ang dibdib niya. Pero sa tuwing nakikita niya ang mga dating tauhan niyang masaya, natutuwa rin siya. Parang sa wakas, nakabayad na siya ng kasalanan sa nakaraan. Isang umaga ng linggo, naglakad si Luis patungo sa sementeryo. May dala siyang maliit na bulaklak. Huminto siya sa puntod na Rica, ang anak ni Mang Poldo. Matagal niya itong tinitigan. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Kung noon ay tinulungan ko lang sana ang tatay mo. Baka buhay ka pa hanggang ngayon. Pasensya na kasi, matigas ang puso ko noon. Tahimik lang ang paligid. Hangin lamang ang sumasagot. Sa hindi kalayuan, dumating si Mang Poldo, dala ang kandila. Sir Luis, salamat po sa pagbisita, sabi nito. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mang Poldo. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Ngumiti si Mang Poldo. Okay lang yun, sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Luis na lang. Wala nang amo-amo. Magkaibigan na lang tayo kung pwede. Ngumiti si Luis. May halong luha habang sinasabi ang mga salitang iyon. Si Mang Poldo naman ay hindi makapagsalita. Sanay siyang tawaging sir si Luis.
Maraming salamat, Mang Poldo ha. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabaitan na ginawa mo sa akin. Pati na rin ang serbisyo mo sa akin sa loob ng maraming panahon. Hindi mo na kailangang bayaran yun. Ang mahalaga ay nagbago ka na. Habang naglalakad sila papalabas ng sementeryo, sumilip ang araw. Sa mga matang minsan ay puno ng kayabangan, ngayon ay may kababaang loob na. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Gloria, bitbit ang kape. Sir, ang ganda ng ngiti niyo ngayon ah. Ngumiti si Luis. Hindi na ako sir ngayon, Aling Gloria. Luis na lang po ang itawag niyo sa akin. Nagulat si Aling Gloria. Sabay sabi ng, Yan ang pinakagusto kong marinig mula sa inyo. Kinabukasan, balik trabaho siya sa talyer ni Rolly. Kapag may bagong mekanikong nagkakamali, siya na ang unang nagtuturo ng mahinahon. Hindi na siya sumisigaw. Natutunan niyang mas mabilis matuto ang tao kapag ito'y ginagalang at mahinahon mong tinuturuan. Isang hapon, tinanong siya ni Rolly, Luis, kung may babaguhin ka sa nakaraan, ano yun? Ngumiti si Luis. Sabay sagot, hindi pera o posisyon ang sukatan ng tagumpay, Rolly. Ang tunay na tagumpay, yung marunong kang magpatawad, magmahal, at rumespeto sa mga taong kasama mo sa pag-angat. Sa labas ng talyer, rinig ang tawanan ng mga mekaniko. Nagbibiruan sila. Masayang nagtatrabaho. Sa gitna nila, si Luis na dating hambog, ngayon ay ang pinakamasipag sa lahat. At sa bawat araw na lumilipas, lagi niyang isinasaisip ang aral na nagmulat sa kanya. Ang kayabangan ay parang langis sa tubig. Anumang tangkad ng ihip mo, lulubog ka pa rin kapag naubos ang iyong malasakit. Makalipas ang 2 taon, nagbago na nga ng lubusan ng takbo ng buhay ni Luis Ortega. Wala nang magarang uniforme at mga alahas na minsang ipinagayayabang niya. Wala na rin ang talyer na minsang tinuring niyang kaharian. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may natagpuan siyang higit pa sa anumang kayamanan. Ito ay ang kapayapaan. Sa bagong talyer ni Mang Rolly, isa na siyang pinagkakatiwalaang mekaniko. Hindi man siya may-ari, siya naman ang tinitingalang huwaran ng mga bagong manggagawa. Kapag may problema sa makina, siya ang unang tinatawag. Kapag may nagsisimulang magreklamo, siya rin ang unang nagbibigay ng payo. Luis, pahinga ka muna. Ako na rito, sabi ni Boyet, ang dating trabahador na minsan niyang sinibak. Ngumiti si Luis. Ayos lang, Boyet. Basta't magtrabaho ka ng maayos. At huwag mong kalimutan, pamilya muna bago trabaho. Napangiti si Boyet. Hindi niya akalaing maririnig niya mismo kay Luis ang mga salitang iyon. Na napakasungit niyang boss noon. Pero ngayon ay kabaliktaran na. Tuwing linggo, pumupunta si Luis sa simbahan kasama si Tess at ang kanilang 2 anak. Simpleng pamumuhay, pero puno ng pagmamahalan. Nagsimula rin siyang tumulong sa mga batang mekaniko na gustong matuto ngunit walang pera. Ginawa niya itong libreng pagsasanay, kapalit ng disiplina at kababaang loob. Hindi ko kayang bayaran ang kabutihan ng mga taong minsan kong nasaktan, madalas niyang sabihin. Pero kaya kong itama yung mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng talyer, lumapit si Mang Poldo. Luis, sabi nung bagong trainee ay ang galing mo raw magturo. Sabi niya ay gusto ka raw niyang gayahin. Ngumiti lang si Luis. Sabay sumagot. Mang Poldo, kung may gagayahin po siya, sana hindi yung mga pagkakamali ko. Para hindi na makaranas ng pangmamalit ang ibang tao. Maling-mali ang mga ginawa ko nun sa inyo. Pasensya na ulit. Tumawa si Mang Poldo. Aba, yan ang tunay na pagbabago. Tumingin si Luis sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Gaya ng kanyang dating pagkatao. Mapagpantaas, walang puso,
at makasarili. Ngunit sa paglubog ng araw ay may kasunod na liwanag at yun ang bagong Luis. Mapagpakumbaba, marunong magmahal at handang magpatawad. Nang gabing iyon, bago siya matulog, humarap siya sa salamin. Hindi niya na nakikita ang dating mayabang na amo, kung hindi isang taong napagdaanan ng lahat at natutong bumangon. Sa tabi niya, nakangiti si Tess, ang kanyang minamahal na asawa, na kahit pa siya ay naghirap at lumubog ang kanyang negosyo, ay hindi siya nito iniwan, bagkos ay nakasuporta pa rin ito sa kanya. Alam mo, Luis, mas gumuwapo ka ngayon. Napatawa naman siya. Bakit? Dahil ba pumayat ako? Hindi, sagot ni Tess. dahil marunong ka nang ngumiti at naging totoo ka na sa iyong sarili. Nagawa mo na ring magpakumbaba sa ibang tao, lalo na sa mas mga nakakababa sa iyo at sa mga dati mong tauhan. Naging totoo ka ng tao ngayon at hindi ka na mapangmata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa isip niya, muling bumalik ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. At sa dulo ng lahat, naunawaan na ni Luis ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi mo kailangang bumagsak para maging mabuting tao. Pero kung sakaling bumagsak ka man, siguraduhin mong babangon kang marunong ng rumispeto, magmahal, at humingi ng tawad. Sa katahimikan ng gabi, pumikit siya ng may ngiti. Mula sa dating hambog na amo, ngayon ay isa na siyang taong may tunay na kayamanan. Hindi kayamanan sa salapi, kung hindi kayamanan sa kababaang loob, sa pag-ibig at pangunawa. Sino nga ba ang makapagsasabi at sino nga ba ang mag-aakala na ang isang dating mapagmataas na amo, hambog, mayabang, malupit at walang awa, ngayon ay mapagmahal, mapagpakumbaba at marunong humingi ng tawad sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagkaroon ng malasakit, respeto at kababaang loob na hindi inaasahan ng lahat. Sa kwentong ito ay napakarami nating mapupulot na aral. Isa na nga riyan ang huwag manghamak ng tao kung ito ay alam mong mas mababa sa iyo. Sapagkat hindi natin alam ang panahon at hindi natin alam ang pagkakataon kung kailan tayo nito babalikan upang pagbayaran ang lahat ng kasamaang ipinaramdam natin sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!